Aabot daw sa 181 mga ebidensya nga ang hawak ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y alinsunod sa kautusan po ng pre-trial chamber ng ICC na ipakita ng prosekusyon sa legal team ni Duterte ang mga hawak nitong ebidensya. Kabilang na nga po ang ilang forensic report, testimonya ng ilang mga testigo at ilang pang patunay ng madugong patayan noong pong panahon ng drug war. Bahagi po ng proseso ng ICC ang pagpapakita ng mga ebidensya laban sa nasasakdal bago ang confirmation of charges na mangyayari po on September. Doon po ilalatag ng prosekusyon ang mga ebidensya para patunayan pong dapat litisin si Duterte sa kasong crimes against humanity. Kapag kinumpirma ng naturang chamber ang naturang mga kaso o charges, doon pa lang sisimulan po ang mismong trial o paglilitis sa ICC. Binigyang diin naman ng palasyo na kasalanan daw mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi po pwedeng litisin dito sa Pilipinas ang kanyang mga kaso kaugnay ng war on drugs. Ayon po sa Malacanang, taong 2021 nang ihinto ng ICC ang investigasyon sa drug war para bigyan sana ng pagkakataon ng Pilipinas na makapag-imbestiga. Pero sa kabila ng libo-libong patayan, iilan lamang daw ang naparusahan kaya itinuloy ng ICC ang investigasyon. Ang giit pa ng palasyo, minsan na rin daw nakialam si Duterte sa mga kaso ng patayan. Gaya ng banta niya noong 2016 na hindi niya hahayaang makasuhan ng murder mga pulis na sangkot sa pagpatay daw kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Matapos naman ang pahayag ni Duterte, mas magaan ang kaso na ipinataw sa mga sangkot na pulis at nakabalik din ang mga ito sa serbisyo. Ayon pa sa palasyo, ilan lamang daw ito sa mga kaso na nagpapatunay na hindi kayang litisin mismo ng Pilipinas ang mga kaso ng patayan sa drug war. Tinanggihan po naman ni Senate President Chis Escudero ang kahilingan ng House Prosecutors na pasagutin kaagad si VP Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon po kay Escudero, pwede ho lamang padalhan ng summons o pasagutin si VP Sara kung convened na ang impeachment court. Hindi rin daw ito maaaring gawin habang naka-break ang Kongreso. Kahapon po lamang natanggap po ng tanggapan ni VP Sara ang kopya ng motion ng House Prosecutors. Kapag daw po bumalik na ang sesyon sa Kongreso sa June 2, doon pa lamang sila magkakaroon po ng sinasabi nga pong convening bilang impeachment court at doon pa lamang ihaharap ang Articles of Impeachment. Dahil diyan sa June 3 pa raw po sila maaaring maglabas ng writ of summons para pasagutin si VP Sara. Tuluyan namang kumala sa senatorial slate ng administrasyon si Senator Amy Marcos. Sabi ng senadora, hindi na raw niya magagawang mangampanya at tumuntong sa isang entablado kasamang iba pang kasapi ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at maging sa prinsipyo. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Kilalang kaalyado ng mga Duterte ang kapatid ng Pangulo. Nitong nakaraang linggo ng pangunahan ni Senator Amy Marcos ang pagdinig ng Senado, kaugnay naman sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Mula nang maaresto si Digong, ilang beses nang hindi sumipot si Senator Amy sa mga campaign rally ng alyansa. Kahit ang Pangulong Marcos Jr., 11 kandidato na lang ang binabanggit sa mga meeting de avance imbes na 12. Ayon naman sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Tiangco, nirerespeto nila ang desisyon ng senadora. Sa ilang pang importanteng balita, lumabas po naman ang ilang mga dokumento na marami umanong depektibong bahagi na nakita sa Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela bago pa ito tuluyang bumagsak. Sa pagpatuloy po ng hearing ng Senado, sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano na mukhang hindi aksidente ang pagguho ng bahagi ng tulay. Dahil lumalabas, naaabot pala sa higit na 900 depekto ang nakita ng mga engineers nang magkaroon po ng assessment sa tulay. Ayon po naman sa DPWH, gumawa na po sila ng special committee para imbestigahan ang pagguho ng tulay. Sila po'y binigyan ng deadline hanggang Abril 25 para isumite ang kanilang magiging report. Meron pong report din na ito pong sinasabi pong mga assessment na ito ay nangyari noong pong 2019 at 2018. Yan pong atin din pong aalamin mamaya. Dahil nga yan po ay 2018-2019, nangangahulugan po, ang tanong natin dito, sino ang sekretary ng mga panahong iyon na nagkaroon daw po ng assessment at may nakita mga depekto sa pagtatayo ng naturang tulay.